Ang hinihintay ng lahat na makabalik si Jinwoo sa Cartenon Temple upang malaman kung sino ang nasa likod ng kanyang kapangyarihan ay mukhang malalaman na natin kung sino si Architect. Matapos ang napaka-imposibleng halaga na hinihingi ni Orloff para tulungan ng bansang Japan, nagulat si Reiji Sugimoto sa $10 million a day at napayas nga ito sa total of $3.6 billion dahil kung si Thomas Andre daw ang kanilang kukunin, sigurado siyang magbabayad ang Japan government ng $36 trillion. Nainis si Hoshino at Kanae sa reaksyon ni Sugimoto since hindi nakakaintindi ang dalawa ngunit nararamdaman nilang masama ang kanilang kutob. Tumawa si Orloff dahil wala ng oras ang mga hunter ng Japan para maging choosy at dapat nga daw sa mga oras na ito nagmamakaawa na ito sa kanya at wika ni Reiji, mukhang confident ka nga talaga sa ability mo. Sinabi ni Orloff na confident talaga siya sa kanyang skills, hindi daw tulad ng nasa likod ni Reiji. Nainis si Hoshino at Kanae kahit hindi nila naiintindihan, alam nilang iniinsulto sila. Biglang gumamit ng barrier magic si Orloff towards Kanae at Hoshino at sinabi ni Orloff hindi sila makakagalaw kahit gaano pa sila kalakas. Pero kung magpupumilit daw ang dalawa, wala siyang magagawa. Nagpasalamat si Reiji sa pag-demonstrate ni Orloff sa kanyang kakayahan. Ngunit hindi siya sigurado kung papayag ang government ng Japan sa hinihingi nitong presyo. At naisip niya na para mapagkakatiwalaan ang skills ni Orloff para i-block ang S-rank gate. Kaya kaagad tumawag si Sugimoto para ipaalam sa Japan ang kanyang magiging plano. Samantalang naghanda na si Jinwoo for the final quest dahil 1 minuto na lang tatawagin na siyang muli sa Cartenon Temple at sinabi ng kanyang ina hindi naman siguro siya dapat mag-alala para sa kanyang anak. Sagot ni Jinwoo, mayroon lang naman siyang appointment. Tapos na ang 1 minuto at official ang sinabi ng system kung saang lugar lilitaw ang gate. Ipinakita ang building na winasak ni Jinwoo nung nakalaban niya ang mga orcs sa school ni Jin-A at hindi makapaniwala ang staff ng Hunter Association na mayroon na namang lumitaw na gate sa parehong lokasyon. May bigla na namang pumasok na tao sa off-limit area at pinigilan niya ito. Ito pala ay si Song Jinwoo at tinanong kung gaano nakatagal ang gate nung huli itong nagpakita. Sagot ng staff, 3 days. Nainis si Jinwoo dahil parang pinaglalaruan daw siya ng system dahil sinabi nito magpapakita ang gate pagkatapos maubos ang oras. Ngunit 3 days na palang nagpakita ang gate. Sinabi ni Jinwoo, ang gate na ito ay napakamapanganib at wika ng staff, isa lang daw itong C-rank gate. Tugon ni Jinwoo na kailangan ng pabalikin kaagad ang mga hunter dahil kung hindi silang lahat ay mamamatay. Kaagad pumasok si Jinwoo sa gate at sinabing papauwiin daw niya ang mga hunter na nasa loob. Nakita ng mga hunter ang isang malaking pintuan at napagtanto nilang kwarto ito ng boss. Biglang dumating si Jinwoo at nagsalita na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila napansin na may ibang tao na palang dumating. Sinabi ni Jinwoo ang pintuan na yan ay ang double dungeon, isang trap na hindi nila magugustuhan. Nanggaling na siya sa loob nito at nakasurvive kaya alam niya kung gaano ito kapanganib. Sinubukan buksan ni Jinwoo ang pintuan ngunit hindi ito mabuksan at sinabi ng system na kailangan niyang gamitin ang key para mabuksan ang pintuan. May lumapit kay Jinwoo at sinabing ang dungeon na ito ay binili ng kanilang guild kaya walang karapatan si Jinwoo na paalisin sila. Kahit isa daw itong S-rank hunter, hindi si Jinwoo ang dapat magdesisyon sa raid na ito. Sinabi ni Jinwoo hindi daw niya pipigilan ang mga hunter at kung sino mang may gustong pumasok sa loob, malaya itong makapasok. Nagdesisyon ng hunter kanina na siya ang papasok sa loob at sinabi ng system na wala daw permit ang pumasok na tao sa loob ng Cartenon Temple at bigla itong inatake ng Colossal Knight na nakabantay sa pintuan. Buti na lang nahawakan ni Jinwoo ang kanyang armor kaya nakaligtas ang hunter. Sinabi ni Jinwoo ang nasa loob ng kwarto ay punong-puno ng mga creature ng katulad kanina na umatake sa kanya. Kaya tinanong niya ang hunter kung gusto pa ba nitong pumasok. Seryosong sinabi ni Jinwoo sa mga hunter na kailangan nilang lumabas ngayon din sa loob ng dungeon at ipaalam sa Hunter Association na sabihing ang double dungeon ay muli nang nagpakita. Pumasok na si Jinwoo at sinabi ng system na nakapasok na ang taong may dala ng key kaya nagsara na ang pintuan at umilaw na ang mga torch sa loob ng Cartenon Temple. Nilapitan ni Jinwoo ang statuang may pakpak na may hawak sa 10 Commandments at sinabing ikaw ba ang may simula ng lahat ng ito? Wala ka bang sasabihin? Bigla itong napangiti at sinabing sa wakas nakarating ka na rin. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna,
at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Lumipat ang eksena sa airport. Nakarating na si Orlov sa Japan at maraming mga reporters ang nag-abang sa kanya. Tinanong siya kung paano niya tatakpan ang S-Rank Gate. Sagot ni Orlov, napakadali lang daw at ginagamit niya ito palagi. Gagawa lang siya ng magic circle at pupunuin niya ito ng mana. Ang lahat ng nasa loob hindi na makakalabas. Natanong si Orlov kung kaya ba niyang i-hold ng matagal ang gate na siya lang mag-isa. Sinabi ni Orlov na napaka-imposible na masustain niya ang barrier magic na siya lang mag-isa dahil mauubusan siya ng mana. Subalit ang magic barrier ay mag-a-absorb ng mana galing sa surroundings na may nakaset up na mana crystal sa buong lugar ng Tokyo. At kagaya lang daw ito ng pag-start up ng engine na nangangailangan ng gasolina. Sinabi ni Orlov na ililigtas daw niya ang bansang Japan, basta huwag lang daw kakalimutan ng kanyang pangalan. Nakita ng chairman ang balita at sinabi niyang hindi siya sure kung kayang i-hold ni Orlov ang isang S-Rank Gate sa pamamagitan lang ng pag-block nito at alam niya kung ano ang mangyayari kapag ito ay mabibigo. Tinanong ni Gogan si Jinchul kung ano nang ginagawa ni Jinwoo ngayon. Ayon daw sa report, nagsasagawa na ng raid ang Ajin Guild at minamarkahan daw nila ang gate kung saan naka-assign ang guild ni Jinwoo. At minaigi nila itong piliin upang hindi magkaroon ng conflict sa ibang guild since ang region daw ay may overlap. Natuwa ang chairman sa mga nangyari dahil mayroong maliit na guild na kayang makipagsabayan sa mga naglalakihang guild. Biglang may tumawag kay Jinchul at nag-excuse muna siya kay chairman. At sinabi ng chairman okay lang sa kanya dahil aalis na rin siya since mayroon siyang ibang appointment. Sinagot ni Jinchul ang tawag at sinabi sa kanya nakaka-receive lang daw nila ng report at kailangan daw itong i-check mismo ni Jinchul dahil muling nagpapakita ang double dungeon sa likod ng school kung saan huling umatake ang mga orcs. At hindi lang daw yan ang balita dahil si Song Jinwoo pumasok sa loob ng double dungeon. Samantalang ang statuang kaharap ni Jinwoo nagsimula ng gumalaw at nag-expand ang dalawang pakpak nito at ngayon ay naging 6 na. Binasag nito ang bato kung saan nakasulat ang 10 Commandments. Naisip ni Jinwoo kung bakit winasak ang tablet ng 10 Commandments at mukhang wala itong kwenta sa simula pa lang. Sinabi ng statua, mayroon daw itong halaga, ngunit hindi daw yun importante. Sagot ng ating bida, ikaw ba ang tumawag sa akin? At sagot nito, siya daw ang tumawag kay Jinwoo. Tinanong ng ating bida kung isa ba itong monster. Wika ng statua, mali daw ang tanong ni Jinwoo. Dapat ang itatanong daw niya kung sino siya. Dagdag pa nito na ito na yung final test ni Jinwoo. Kapag nakatayo pa rin ito pagkatapos ng test, sasabihin daw niya ang lahat at bibigyan niya ito ng reward. Habang ang mga Colossal Knight nagsimula ng humakbang towards Jinwoo. Tinawag ni Jinwoo ang Shadow Soldier, ngunit bigla itong nag-snap at sinabing hindi daw yan pwede sa kanyang final test dahil gusto lang daw niyang masubukan si Jinwoo at hindi siya interesado sa ability nito. At kahit recovery status hindi niya magagamit at hindi daw makakalabas si Jinwoo kung hindi matatapos ang final test. Malapit na ang mga Colossal Knight at napansin niyang kaya pa niyang ma-access ang inventory. Ngunit bigla siyang inatake ng isa sa mga Colossal Knight, buti na lang nasa low ni Jinwoo ang weapon at kaagad niya itong binali pagkatapos inahagis pabalik direkta sa ulo. Tumalon si Jinwoo papunta sa weapon na inihagis niya para mas lalong bumaon ang weapon sa ulo nito. Samantalang may sumunod na umatake sa kanya gamit ang palakol, kaya kinuha ni Jinwoo ang dalawang dagger at parang dumaan lang sa kanya ang palakol dahil walang kahirap-hirap itong hinati ng ating bida. Tumalon si Jinwoo papunta sa kabilang knight at kaagad niyang ibinaon sa ulo ang dalawang dagger. May pumana kay Jinwoo ngunit iniwasan lang niya ito ng kaunti at hinati niya ang arrow sa dalawa pagkatapos sinipan niya ito pabalik direkta sa ulo ng Colossal Knight. At makikitang parang tinamaan ng shotgun ng ulo ng knight mga lords. Nasihan ng statua at sinabing na-achieve daw nito ang tunay na kakayahan sa katawan ng tao. Subalit maaga pa daw para matapos ang test, kaya nagulat si Jinwoo sa kanyang nasaksihan dahil tumayo ang statua ng gods upang sumali sa laban. Lumipat ang eksena sa Hunter Association. Personal na pumunta kay Goganhe ang chairman ng Hunter Association ng Japan na si Seigo Matsumoto. Ibinigay ni Matsumoto ang isang papel kung saan nakalahad na ginive up ng Japan ang share nila sa mga Essence Stone na makukuha sa Jeju Island. Dahil ang kapalit nito, gusto nilang i-hire si Song Jinwoo upang tulungan silang isara ang S-Rank Gate na lumitaw sa gitna ng Tokyo. Humingi ng pasensya ang chairman dahil hindi niya magagawa ang request ni Matsumoto. Si Jinwoo ay isang individual na hunter at hindi siya affiliate ng Hunter Association.
Wika ni Matsumoto, alam daw niya ang bagay na yan. Subalit hindi nila kayang makontak si Jinwoo kaya humihingi sila ng tulong kay Goganhe na makausap niya ng personal si Jinwoo. Naisip ni Goganhe, hindi siya makapaniwala na kaya nilang i-give up ang malaking pera para lang makausap si Jinwoo. At hindi naman daw ito masamang offer considering sa ipinapakitang performance ni Jinwoo. Sinabi ni Goganhe, gusto niyang makausap si Matsumoto na walang interpreter. Kaya nagulat ito dahil kaya palang magsalita ni Goganhe ng Japanese. Nasa labas na ang dalawang escort at sinabi ni Goganhe ang kanyang ama ay may maliit na negosyo sa Japan nung maliit pa siya. Prangkang sinabi ng chairman kung may plano na naman si Matsumoto na gumawa ng isang walang kwentang trek, sinasabi niyang itigil na kaagad ang plano nito. Nagtaka si Matsumoto kung anong ibig sabihin ni Goganhe. Wika ng chairman, narinig daw niya ang rumors patungkol sa Blade Guild na pinutol na ang fund nito sa Hunter Association at tumatanggap na lamang ang association ng subsidies galing sa Japan government. Nagtaka si Matsumoto sa sinabi ng chairman at hindi niya mapigilang mag-react sa nalalaman ni Goganhe. Ipinaliwanag ng chairman ang Blade Guild ay ginagamit ng Hunter Association para sa pansariling kapakanan ni Matsumoto. Since wala na si Ryuji, hindi na niya magagamit pa ang Blade Guild. Kaya nawalan ng kontrol ang Hunter Association since nagkakaroon ng conflict sa pagitan ng iba pang naglalakihan ng guild ng Japan. Kaya kailangang harapin ni Matsumoto ang responsibilidad bilang chairman. Ipinakita ni Goganhe ang isang black box receiver na nakuha sa bangkay ni Ryoji Goto. At sinabi niyang sa tingin daw ni Matsumoto na hindi niya alam ang lahat. Well, nagkakamali ito. At kapag may palabas daw ito sa publiko, siguradong lahat ng tao sa Japan ay sisisihin ng Japanese chairman ng Hunter Association. Nag-iba ang aura ni Goganhe at dinurog ang receiver na hawak niya at winasak na rin pati ang table na nasa harap nila. Sinabi ni Goganhe na dahil daw sa pakana ni Matsumoto, maaaring ang bansang Korea ngayon ay mararanasan ng matinding crisis o di kaya sa buong Asia. Kaya kailangan daw magpasalamat ni Matsumoto kay Song Jinwoo. Dahil kung wala si Song Jinwoo mga lods ay posibleng ubos na ang S-Rank Hunter ng South Korea pati na rin ang buong S-Rank Hunter ng Blade Guild dahil lang sa pakana ni Matsumoto. Samantalang si Jinwoo patuloy pa rin nakikipaglaban sa mga Colossal Knight at nararamdaman niyang parang walang katapusan ang mga statuang ito. Biglang napansin ni Jinwoo ang statua ng god na umiilaw ang mga mata at napagtanto niyang huli na ang lahat para iwasan ito. Ginamit ni Jinwoo ang Commander Touch upang hawakan ang tatlong Colossal Knight para gawing shield sa laser beam ng statua ng god. Nag-upgrade ang Commander Touch skills ni Jinwoo at naging Commander Authority. Ngunit sa pagbaba ni Jinwoo ay kaagad nag-follow up ng atake ang statua ng god. Ngunit kaagad naman itong naiwasan ni Jinwoo since nasa baba na siya. Ginamit ni Jinwoo ang speed skills upang mabilis itong makalapit sa statua. Ngunit sinubukan nitong apakan siya. Hindi tumama kay Jinwoo ang pag-apak ng higante sa sobrang bilis ng ating bida. Kaya tumalon si Jinwoo papunta sa itaas upang makalapit sa ulo. Subalit kaagad naman itong nag-follow up ng laser beam attack. Ginamit ni Jinwoo ang Commander Authority upang mahawakan ang balikat nito. At kakaiba ang upgraded Commander Authority dahil noon nahahawakan lang niya ang kalaban sa malayo at ngayon parang mayroon na itong hindi nakikitang tali na pwede niyang hilain. Nakarating na si Jinwoo sa balikat ng statua at kaagad itong nag-unleash ng 1,000 cuts towards sa mukha nito. Ngunit ngumiti lamang ang statua kay Jinwoo pagkatapos ng 1,000 cuts. Napansin ng ating bida na hindi niya ito kayang patayin sa pamamagitan ng slash ngunit may naiwan namang scratch sa mukha nito. Tumalon si Jinwoo sa mukha ng statua at hinawakan niya ang scratch. Pagkatapos hinanda ang kanyang mala One Punch Man na kamao at pinakawalan niya ito direkta sa scratch mismo ng mukha upang wasakin ang mukha ng statua. Napangiti ang main statua na may control sa lahat dahil na-counter down ni Jinwoo ang kanyang creation habang muli na namang nagpakawala si Jinwoo ng napakalakas na suntok at makikitang nag-wave ang mukha ng statua sa lakas ng impact ng suntok ng ating bida. Subalit hindi pa tapos mga lods dahil nagpakawala na naman si Jinwoo ng suntok sa pangatlong pagkakataon kung kaya basag ang kalahating mukha ng statua at bumagsak ito. Bumaba na si Jinwoo at sinubukan na naman siyang atakihin ng mga Colossal Knight subalit ginamit niya ang Commander Authority upang padapain ang lahat ng Knight in just a single hand lamang. Pumalakpak ang main statua at sinabi ni Jinwoo ang promise daw nito sa kanya, ngunit wika nito, hindi pa daw tapos ang final test dahil nakatayo pa siya. Sinabi ng system na mayroon siyang emergency quest, kailangan daw niyang talunin ng kalaban na ito at kung hindi titigil ang tibok ng kanyang puso. Tinanong ni Jinwoo kung sino nga ba talaga siya.
since nagpupumilit daw si Jinwoo kaya sasagutin niya ang tanong. Siya ang architect, ang creator ng system. Satisfied? At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!